kagaya din ba kita na madaling makaintindi ng salitang Tagalog, pero medyo nahihirapang magsalita ng wikang Ingles? I mean, naiintindihan naman natin kung anong ibig sabihin ng kausap natin, pero nahihirapan tayong mag-respond or mag-reply back ng salitang English din. At yan po kasi ang topic natin today. Inspired yan sa isa sa mga comment na natanggap ko kay Miss Noralyn. Shoutout to you, Miss Noralyn. Dedicated sa yung video na to, pero kung ikaw na nanonood ng video na to ay nag-struggle din magsalita ng English, then make sure to watch this video until the end dahil magbibigay ako ng practical tips and advice para na rin mapaghandaan mo at ni Miss Noralyn ang inyong pag-apply sa BPO industry. Kasi kahit gustuhin man nating hindi mag-English dito, kailangan talaga magsalita ng English. Kaya, yun. Make sure to watch this video until the end. And yes, let's begin. Number one tip or advice na bibigay ko sa inyo ay i-acknowledge natin ang katotohanan na tayo ay hindi native English speaker. Hindi English ang ating first language, hindi English ang mother tongue natin, at minsan nga karamihan sa atin ay Bisaya pa, taga-probinsya pa. Kagaya ko, taga Masbate po ako, dulong parte ng Bicol region. Hindi po Tagalog ang salita namin, Bisaya yung salita namin. Kaya nahihirapan din talaga ako personally magsalita ng wikang Ingles. Lalong-lalo na pagdating sa pronunciation, pati na rin sa intonation. Dahil nga, parang may tono yung English ko and at the same time, minsan napopronounce ko ng mali ang isang English word. Kaya, ang pinakaunang step talaga is tanggapin natin yung katotohanan. Kasi, karamihan sa atin, nahihirapang magsalita ng English dahil iniisip nila na kailangan maging ka-level nila yung mga native English speakers na imposible namang maging ka-level natin sila. I mean, hindi imposible. May chance na maging kahawig natin or magaya natin yung tono or accent nila. Pero kahit anong gawin natin, kapag kausap na natin ang isang Amerikano sa phone, madedetect at madedetect niya kung ang nagsasalita sa kabilang line ay kalahi niya o hindi. Alam na alam nila, promise. Kahit sinong tanungin nyo, kahit yung mga Americans mismo tanungin ninyo, madedetect agad nila, Indian ka ba? Filipino ka ba? Taga saang bansa ka ba? Kasi usually depende yan sa accent. Sa accent talaga nila na babase. Kaya, ayun, learn to accept the fact na hindi talaga tayo native English speakers. Okay? You know, tayo din namang mga Pilipino, 'di ba? Nafi-feel din naman natin kung ang kausap ba natin sa kabilang linya ay Bisaya ba o taga Maynila. So, tip number 2 para mapaghandaan natin ang pag-apply natin sa BPO industry, kung gusto nating maging call center agent, kailangan malawak ang ating vocabulary. When you say vocabulary, ito yung dami ng salitang English na alam mo. Ang pinakamaiging gawin kapag ganito ay halimbawa may alam kang basic na word. For example, alam mo yung salitang beautiful, 'di ba? So, kapag malawak ang vocabulary mo, hindi lang beautiful na word ang alam mo. Kailangan alam mo rin na similar siya ng pretty, gorgeous, exquisite, picturesque, at iba pa. Ang pinakaginagawa ko nito nung high school ako, yung practice na ginagawa ko is that mag-search ako sa Google ng isang simple word, like beautiful nga, tapos i-check ko yung mga synonyms niya. So, usually, dun sa synonyms na yon, ang daming mga words na high words, na ang tataas ng mga words na yon, na parehas lang talaga yung meaning. Kapag nalaman ko na yung mga high words na yon, gagamitin ko siya in a form of sentence. Bukod sa paggamit ko in a form of sentence, ginagamit ko rin siya sa daily conversation para hindi ko siya nakakalimutan. So, ganun yung technique na ginagawa ko. Kung simpleng word lang yung alam mo, i-research mo, tapos tingnan mo yung kanyang synonyms, antonyms, even homonyms, pwede mo ring i-check. Kasi napapansin ko po, kapag limitado lang ang ating alam na salitang Ingles, doon po talaga tayo nahihirapang makipag-communicate. Third na tingin ko isa sa pinaka-key para makapasok ka sa BPO industry kahit na hindi ka kagalingan sa pagsasalita ng Ingles kagaya ko, ay ang desire. Like, burning desire na makapasok sa BPO industry. Kasi kapag meron ka talagang desire sa loob mo, like, gusto ko talagang maging call center agent. Kapag tinatak mo yan sa isip mo na gusto ko maging call center agent, kahit anong mangyari,
mangyayari yan. Kasi kung ano yung ina-attract natin, kung ano yung naiisip natin palagi, yun yung magiging reality natin. Kapag gustong-gusto mo talaga maging call center agent, gagawin mo ang lahat ng paraan para maging isang ganap kang call center agent. Ang una mong gagawin, syempre, i-research mo kung ano ba yung mga skills na meron ang isang call center agent. So, kasama na doon sa skills na yon ay ang ating communication skills. I think yan nga yung number one na kailangan pagdating sa BPO industry, yung communication skills natin pagdating sa English. Ngayon, kung hindi natin gamay, hindi tayo marunong, tayo ay taga-probinsya, hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, hindi natin kasalanan yon. Pero meron tayong magagawa para mabago yung sitwasyon. Kagaya nga ng sinabi ko, kapag may desire ka, gagawin mo ang lahat. So, ang gagawin mo, mag-aaral ka ngayon. Paano ba magsalita ng English? Mag-start ka sa basic. Ang ginagawa ko dati, nagsisearch ako sa YouTube, tapos nanonood ako ng mga videos ng mga English teachers na nagtuturo sa YouTube kasi tinuturo talaga nilang pinaka-basic, like pinaka-foundation ng English language, tinuturo nila. Ang kailangan na lang natin gawin ay i-consume ang mga yon. And guess what? Free lang naman siya. So, kung ayaw mo ng ads, pwede mong i-download yung mga videos na yon para pwede mo siyang mapanood offline. At syempre, hindi mo lang siya panonoorin, magti-take ka rin ng action. Ang gagawin mo, iti-take down notes mo lahat ng natutunan mo at ipapractice mo siya sa sarili mong buhay. At of course, habang ginagawa mo yan, wag mong kalilimutang i-apply siya. At magagawa mo lang yon kapag nag-apply ka sa mismong BPO industry. Usually, ang mga BPO industry naman ay kino-consider ang mga newbie sa industry kahit hindi ka kagalingan. Kapag confident ka din, isa din yon sa paraan para makakapag-land ka ng job offer at maka-work as a call center agent. So, quick recap lang. Ang pinaka-tip ay tanggapin natin na hindi tayo native English speaker para mawala na rin sa isip natin na, ano ba yan? Hindi ako magaling magsalita ng English kasi hindi ko kayang pantayan yung mga Americans. Ang ganda-ganda nila mag-pronounce, ang ganda-ganda ng boses nila and things like that. Tanggalin natin sa mindset natin yan. As long as capable tayo magsalita ng English, as long as naiintindihan tayo ng kausap natin, then we're good. Hindi naman kailangan maging fluent ka, hindi naman kailangan perfect yung grammar mo. Kasi even Americans, nagkakamali din sila sa grammar. Even Americans, nagkakamali din sila sa spelling. Okay? And then, pangalawa na dapat natin, ay palawakin natin ang vocabulary natin at ang kaalaman natin sa wikang English. Kasi kapag limited lang alam natin, then limitado lang din yung maisasagot natin. And din kapag limitado ang knowledge natin, matataranta tayo, wala tayong maisasagot. Pero kapag madami tayong alam, then madali lang para sa atin yon. And lastly, pangatlo, kailangan meron kang burning desire na makapasok sa BPO industry. Kasi kapag may desire ka, gagawin mo lahat na makakaya mo para makapasok sa industry na yon. And lastly, you need to be confident, extra confident. Kahit hindi pa tayo kagalingan, kapag confident tayo, nakikita yan ng ating mga interviewer at usually binibigyan tayo ng chance na makapasok sa industry. So, yan. Sana po may natutunan kayo sa topic natin today. Kung wala, okay lang. Charot. Comment down below kung meron po kayong mga video suggestions and gagawin po natin yan ng video soon. So, to Miss Noralyn, sana mong padunod ang video. Bye!